Naranasan niyo na bang gumanap sa isang pelikula na horror ang genre? Na sa una ay akala niyong nakalagay pa rin sa script niyo pero yun pala, totoo na ang bawat kaganapan. Sabay-sabay tayong matakot at kiligin sa istorya ng ating letter sender ngayon. Sir Jupiter, magandang araw po sa inyo at sa mga tagapakinig ng inyong channel. Kung mapili nyo man pong maipost ang kwento kong ito, sana lang may mapulot po kayong aral sa mga naging karanasan ko. Ako po si Isabella Tamayo pero maaari nyo lamang po akong tawagin sa palayo ko pong Bella. 28 anyos na po ang edad ko ngayon. Taga Mindoro pero kasalukuyan po akong naninirahan ngayon sa San Mateo, Rizal. Nagsimula po ang kwento ko noong 21 anyos pa lang ako at nakagraduate lang po sa kurso kong kinuha na Performing Arts. Pangarap ko na po talaga ang makaarte sa harapan ng kamera since bata pa lang po ako. Kaya sabi ko po sa sarili ko, Sir Jupiter, kahit puro rejection man po ang natatanggap ko sa ngayon, pipilitin ko pa rin pong tuparin ang kagustuhan kong yon. Mainit po ang panahon noong araw na yon, Sir Jupiter. Abala po ang mga taong nasa paligid ko sa mga trabaho nila upang maabot nila ang kanya-kanya nilang mga goals sa buhay. Habang ako naman po, Sir Jupiter, prenteng nakaupo lamang sa isa sa mga silya sa labas ng coffee shop na pinagtatambayan ko that time. Nakakunot po ang noo ko kasabay ng pagtipa ko sa cellphone kong hawak. Naghahanap ng iba kong pwedeng pasukan na trabaho. Halos lahat po kasi ng kumpanyang sinubukan kong pasukan that day, lagi lang akong sinasagot ng tatawagan ka na lang namin ulit. Hindi na po ako umaasa kapag gano'n ang sinasabi sa akin, Sir Jupiter. Matik po kasi na kapag gano'n, hindi na nila ako tanggap. Nangihinayang naman po ako sa nalaan kong pamasahe noong araw na yon kung uuwi lang po akong luhaan. Kaya ayun, pinush ko na ang paghahanap kahit pa po na nakakapagod. Nakasuot po ako noon ng isang plain white na polo long sleeve na tinernohan ko ng black skirt na hanggang ibabaw ng tuhod ko lang ang haba. Habang pinartneran ko naman ng plain white heels ang pangsapin ko sa mga paa ko, yung typical na office attire. Halos kalahating oras pa po ang tinagal ko sa ganoong setup nang mapagdesisyonan ko na talagang umuwi na lang at ipagpabukas na lang ulit ang panghahanting ko ng trabaho. Pakiramdam ko po kasi nagsasayang lang ako ng oras noong mga sandaling yon. Kaso saktong pagtayo ko sa upuan ko, siya namang paglipad po ng isang papel sa mismong mukha ko pa talaga. Inis ko pong tiningnan ng nilalaman ng papel na yon. Bala ko po sanang itapon na lang yon pagkatapos kong basahin pero bago ko pa magawa yon, napukaw na ng isang partikular na sentence na nakasulat doon ang atensyon ko, Sir Jupiter. Looking for potential cast members for the upcoming live-action adaptation of the famous book. Hindi ko na po nagawang basahin kung anong title ng librong yon dahil ang agad na hinanap ng mga mata ko po noong sandali na yon, Sir Jupiter, ay ang numerong pwede kong matawagan para makapag-apply sa kanila. Ang tanging nasa isip ko na lang po kasi noon ay ang makapasok. Bukod sa pag-justify ko pa sa napamasahe ko, malakas din ang feeling ko na this is it, na baka ito na talaga yung para sa akin na trabaho. Hindi na po ako nagpatumpik-tumpik pa at agad na tinawagan ang numerong nakita ko sa papel, Sir Jupiter. Nakailang ring pa po muna bago ako sagutin ng isang babae sa kabilang linya na itago na lang po natin sa pangalang Ella. Sinabi ko po agad sa kanya ang pakay ko, kaso sabi niya ay kailangan ko raw munang pumunta sa office nila para personal na makausap ang direktor o manager ng mismong pelikulang pinapasukan ko para sa kanya mismo mag-apply. Napangiti po ako lalo nang mabasa ko ang tinext sa akin ni Miss Ella maya-maya lang pagkatapos ng tawagan namin, Sir Jupiter. Mukhang sumasang-ayon po kasi talaga sa akin ang buong universe sa trabahong yun dahil hindi ko na po kailangan pang mamasahe ulit para makapunta roon sa address na tinext sa akin ni Miss Ella. Excited ko pong itinago agad ang phone ko sa loob ng shoulder bag ko kaso
Saktong pagkatayo ko po sa kinauupuan ko ay isa naman pong pagdaan ng isang babae na sa tingin ko ay nasa 40 na ang edad sa mismong harapan ko. Sinundan ko po siya ng tingin habang nakakunot ang noo ko. Nakita ko po kasi yung batang lalaki na nakapasan sa likuran niya. Hindi man lang niya sinasalo ang bata sa puwitan nito at nakapako lang sa telepono ang paningin niya. Anong klaseng nanay yun? Isip-isip ko po. Nakaramdam po ako ng inis kaya agad ko pong tinawag ang babae. Nilingon naman po niya ako agad at sabi ko po sa kanya, "Anak niyo po ba yung batang nakapasan sa likuran mo, ate? Baka gusto mo pong saluhin sa puwetan niya, ate. Hindi ka ba nag-aalala na baka mahulog siya?" Pero imbis na magpasalamat po yung babae sa akin bilang concerned citizen lang ako, ay nagulat po ako nang magalit pa po siya sa akin. Sagot po niya, "Anong bata? Wala naman akong kasamang bata at ako lang ang lalakad dito. Ikaw miss, wag mo akong tinatakot dahil ako lang mag-isa mamaya sa apartment namin. Kung wala ka mapagtripan, wag ako, maghanap ka ng iba." Hindi na po niya ako hinintay pang makaribat sa kanya noon at tuluyan na akong iniwanan. Napatanga po ako sa kinatatayuan ko. Parang feeling ko po noon, napahiya ang buong pagkatao ko and at the same time naguluhan dahil sa sinabi niya. Saka lang po nasagot ang tanong ko sa isip ko noong mga sandaling yun, Sir Jupiter. Nang humarap sa gawi ko yung batang lalaki na nakapasan doon sa babae at creepy akong nginitian. Yung tipong yung ngiti po literal na abot hanggang tenga. Dahil po sa pagkabigla at takot, nagmamadali po akong umalis sa lugar na yon. Ang tanging nasa isip ko lamang po noong mga sandaling yun, Sir Jupiter, ay makarating sa address na sinabi sa akin ni Miss Ella. Batid ko po kasing kapag nakarating ako roon, mapupukaw na ang atensyon ko sa ibang bagay. Pero habang binabaybay ko ang daan patungo sa address na yon, marami pa po akong nakitang nilalang na katulad nung bata kanina. Kagaya na lang po ng babaeng nadaanan ko habang papatawid po ako sa pedestrian lane na puro dugo ang mukha at buong katawan na nakatayo lang sa gitna ng kalsada. Idagdag mo pa yung babaeng nakapasan sa isang lalaki, kaya habang naglalakad po ako ay pilit ko na lang na itinungo ang ulo ko sa daan. Bahala na kung mauntog man ako sa poste, ang mahalaga hindi ko sila makita. 8 taong gulang pa lang po ako noong magsimula ang ganitong kakayanan ko, Sir Jupiter. Ang makakita ng mga nilalang na hindi basta-basta nakikita ng normal na mga mata ng isang tao. Sabi po ng iba na nakakakilala sa pamilya ko ay baka namana ko raw ito sa namayapa ko ng lola at nanay. Lahi po ng mga mangkukulam sila lola at mama, Sir Jupiter. Bawat katulad po nila o ng mga albularyo ay may tinatawag na spirit guide. Ang spirit guide po na yon ay hindi katulad sa tao na guardian angel nila, kundi mga demonyo. Pero kahit pag ganun, ginagamit naman po nila mama at lola ang mga kapangyarihan nila sa kabutihan. Katulad na naman po na nanggagamot sila ng mga may sakit. Nagbibigay din po sila ng babala sa mga taong nakikita nilang nasa panganib ang mga buhay. Dapat po maging proud ako rito dahil mabuti naman po ang pinanggalingan nito. Pero kahit ano pong pilit ko na magustuhan ito, Sir Jupiter, kinukonsider ko po ang kakayahan kong ito bilang isang sumpa sa akin. Ikaw ba naman po ang makakita mayat maya at araw-araw ng ganitong klase ng mga nilalang? Idagdag mo pa ang mga itsura nila ay hindi ba nakakatakot? Hindi mo po ba ituturing na sumpa ang ganito? Kahit gustuhin ko man po na matulog na sa gabi, hindi ko magawa dahil sa mga nakikita kong nakakatakot na mga itsura na nasa paligid ko. Lalo na po, may mga pagkakataon na maaaalimpungatan ako sa madaling araw tapos may bubungad na lang pong pangit na mukha sa harapan ko as sa mismong tapat po ng mukha ko. Kaya po, yung ibang tao ay hindi ko talaga maintindihan ang trip at sinasadya pa po talaga nilang ipabukas ang mga third eye nila. Ang hirap kayang mabuhay na nakakakita ka ng mga ganong itsurang mga nilalang. Nakakabaliw po sa totoo lang. Anyways,
back to the story po ulit. Pagkarating ko po sa address na sinend sa akin ni Miss Ella, Sir Jupiter, sandali ko po munang pinagmasdan ang kabuuan ng building. Halos 2 minuto rin po siguro ang tinagal ko sa ganoon bago ko po napagdesisyonan na tuluyan ng pumasok sa loob. Pagkapasok ko po sa lobby, agad na pong bumungad sa akin ang isang babae na sa tingin ko po that time ay si Miss Ella na. Mas matangkad po ako kay Miss Ella, Sir Jupiter, pero hindi hamak naman na mas maganda siya sa akin, no? Maputi po kasi ito, makinis ang balat. Naka-ponytail lang ang pag-ipit niya sa buhok niya, pero para sa akin ay tila ang lakas na ng dating niya. Plus mo pa po ang maamo niyang mukha na mas nakadagdag pa po sa ganda points niya sa akin. Ginaid po ako ni Miss Ella sa daan, Sir Jupiter. Una, pumasok po muna kami sa loob ng elevator. Masyado raw po kasing mataas ang floor na kailangan naming puntahan, kaya imbis na maghagdanan, ito na lang po ang ginamit namin. Pagkapasok po namin sa loob ng elevator, hindi pa po tuluyang nagsasarado ang pintuan nito nang pagharap ko ay literal pong nanginig ang katawang lupa ko, Sir Jupiter. Nakita ko po kasi ang isang nilalang na nakabigti sa may upper right corner ng ceiling ng elevator. Napansin po iyon ni Miss Ella, pero imbis na sagutin ko siya ay nanatili na lang po akong tahimik. Pilit na pinafocus ang pansin ko sa ibang bagay. Baka kasi once na malaman ng nilalang na yon na nakikita ko siya ay baka lalo pa po niya kaming takutin. Sa awa naman po ng Diyos, madali ko lang naiwasan ang hindi tumingin sa kanya. Marahil ay dahil nakatalikod naman ito sa gawin namin ni Miss Ella at hindi ko nakikita ang itsura niya. Sumunod naman pong ipinasok ako ni Miss Ella pagkatapos sa elevator ay ang isang silid na may 2-door. Pagkapasok po namin doon, inilapit po ako ni Miss Ella sa isang lalaki na may mukhang mamahalin na scarf ang nakabalot sa leeg niya. Sa unang tingin, mukha siyang masungit dahil seryoso lang ang mukha niya. Pero once na marinig mo siyang magsalita, automatic pong makakampante ang loob mo sa kanya dahil po sa tono at boses niya. Siya po si Kuya Rolando, pero mas kilala po siya sa pangalan niyang Jokey dahil yun din naman po ang gusto niyang itawag ng mga tao sa kanya. Masyado raw po kasing barako ang tunay niyang pangalan at masyado raw po siyang maganda para ron. Pagkatapos po akong ipakilala ni Miss Ella kay Kuya Jokey ay tuluyan na po niya akong iniwan, Sir Jupiter. Kung kaya naman ang nagpatuloy sa pagpapakilala sa akin sa buong casts at staff ay si Kuya Jokey na ang gumawa. Unang pinakilala po sa akin ni Kuya Jokey ay si Direk Bong, /manager ng lahat ng artistang gaganap sa pelikula. Mabait naman po siyang i-approach dahil sa palangiti ang isang ito. Sumunod naman po kay Direk Bong na ipinakilala sa akin ay sina Grace, Vladimir at Renz na magiging mga co-artist ko if ever man na matanggap ako rito. Si Grace po na sa unang tingin ay katulad din po ng first impression ko kila Kuya Jokey at Direk Bong na aakalain mong masungit din. Pero once na maging close mo rin ang isang ito, malalaman mong mabait naman po pala siya. Ahead po ang edad niya sa akin ng 1 taon, Sir Jupiter. Pero kapag ipinakita naman niya sa iyo ang totoo niyang ugali, tila parang parehas lang ang mga taon namin. Si Renz po na unlike sa kanilang tatlo ay malalaman mo na agad na friendly ang isang ito. Masyado po kasi siyang hyper makitungo sa mga taong nakapaligid sa kanya. Bukod doon, masyado siyang open book na ang daling basahin kung anuman ang nasa isip niya. Mas bata naman po si Renz sa akin ng 1 taon, Sir Jupiter. Pero kung maturity ang pag-uusapan, di hamak naman na mas matured siya kaysa sa akin. And last but not the least, Vladimir. Pangalan pa lang po niya ay ang lakas ng maka-vampire vibes ng datingan. Sabi po sa akin ni Direk Bong, Sir Jupiter, si Vladimir po ang makaka-love team ko sa mga pelikulang gagawin pa raw po namin in the future in case na matanggap man daw po ako. Anyways, katulad ni Grace, mabait din po si Vladimir. Although nonchalant ang isang to. I mean, kung hindi mo po siya unang kakausapin, hindi ka rin niya kakausapin. Akala mong gwapo eh. Well, gwapo naman po talaga. I mean, may tsura. Matangos po ang ilong niya. Medyo may kakapalan ang kilay.
Mas maputi at makinis ang balat kaysa sa akin. May pagkapula at halong pinkish ang mga labi niya kaysa sa akin. Lalo na kapag narinig mo pa ang boses niya, mafe-feel mo talaga yung mga sinasabi nila na nakakalaglag ng panty. Pero wala pa po akong gusto sa kanya noong mga panahon na yan, ha? Maniwala po kayo. So, ayun na nga po, Sir Jupiter. Ini-expect ko pong i-interviewin pa nila ako noong panahon na yun. O di kaya ay susubukan nila ang talent ko muna sa pag-arte bago tanggapin. Kaso nagulat na lamang ako nang sabihin sa akin ni Kuya Jokey at Direk Bong maya-maya lang natanggap na raw po ako bilang isa sa mga casts ng pelikula. Sobrang saya ko po noong mga sandaling yun, Sir Jupiter, dahil pakiramdam ko po natupad na ang matagal kong pinapangarap, ang makaarte sa harap ng kamera. Wala po kaming ginawa noong araw na yon kundi ang makabanding lang ang mga cast at staff sa isa't isa. Yun daw po kasi ang paraan nila Kuya Jokey at Direk Bong upang magkaroon ng closeness ang bawat members. Para once na magsimula na raw po kami sa taping, wala na kaming ilangan na mararamdaman sa isa't isa. Pakiramdam ko po, ito na ang pinakamasayang araw na nangyari sa buong buhay ko, Sir Jupiter. Bukod sa pakiramdam kong ito na ang magpapabago sa takbo ng buhay ko, nagkaroon pa po ako ng bagong mga kaibigan. Pero sabi nga po nila, lahat ng kasiyahan na nararamdaman ng isang tao, laging may kapalit. Sumapit po ang araw kung kailan namin pupuntahan ang lugar na pagsushootingan ng buong casts at staff, Sir Jupiter. Excited pa man din po ako noon. Pero ganun na lamang ang pagkadismaya ko noong malaman kong horror pala ang genre na gagawin naming pelikula. Wala naman din po kasing nakapagsabi sa akin noon or maybe nakasulat yun sa papel na tumama sa mukha ko, pero dahil sa labis ko pong excitement that time, kaya siguro hindi ko iyon napansin. Ready ka na ba? Tanong sa akin ni Direk Bong na tinanguan ko lang. Kasalukuyan na po kaming papunta sa bahay na rerentahan namin para sa gagawin naming pelikula. Habang nasa biyahe po kami noon, mabigat na ang pakiramdam ko. Tila ayaw ko nang tumuloy at matulog na lang po sa apartment na tinutuluyan ko that time. Kaso ang nasa isip ko, sayang naman ang opportunity na ito since matagal ko na nga pong pangarap ang makaarte sa harapan ng kamera kung uuwi na lang ako. Halos lagpas isang oras din po ang inabot ng pagbaybay po namin sa destinasyon namin noon, Sir Jupiter. Pagbaba ko pa lang po sa van na sinakyan namin at nasa harapan pa lang po kami ng gate ng mismong bahay, ang bigat na po ng pakiramdam ko, Sir Jupiter. Lalo naman po noong papasok na kami sa loob ng mismong bahay. Pagbukas pa lang po kasi ni Direk Bong sa pintuan ng mismong bahay, agad nang dumampi sa balat ko ang mainit na simoy ng hangin na nanggaling sa loob. Kinilabutan po ako. Kasabay po ng pag-angat ng mga balahibo ko ay ang tila paglaki ng pakiramdam ko sa ulo ko. Yung tipong parang naging isang lobo po ito na sasabog anumang oras. Ganun po yung feeling. Nagkaroon po ako ng masamang kutob tungkol dito noong mga sandaling yon. Ang alam ko po kasing kasabihan ng matatanda patungkol sa genre-ang gagawin namin, kadalasan daw pong may sumasaling entity talaga sa mga ganito, lalo na po sa kalagayan ko na nakakakita ng mga katulad nila. Kinakabahan at natatakot po ako, Sir Jupiter, pero mas pinili ko pa rin pong baliwalain ang kutob kong yun at magpatuloy. Katulad po sa ibang bansa ang itsura ng bahay na saktong-sakto lang din po sa pelikula base sa pag-describe ni Direk Bong sa amin na balak niyang nakasulat sa script. Although mahahalata mong luma na ang bawat materyales nito, pero mukha pa rin po itong bago. Kumbaga, imagine niyo na lang po yung bahay sa palabas na The Conjuring. Ganun ang dating niya. Nilibot po muna naming lahat ang kabuuan ng bahay, mula sa harapan ng mismong bahay sa malawak nitong bakuran, at pagkatapos ay sa loob na nga po nito nakasalukuyang nasaan po kami noong mga sandaling yun. Nagkanya-kanya po kami ng papasukang mga kwarto. Magkasama po sila Direk Bong, Kuya Jokey at isang cameraman na si Kuya Christopher sa kung saan man pong kwarto ang napili nilang pasukan
habang kami naman po nila Grace, Renz, Vladimir at isa rin sa cameraman na si Kuya Lester ang magkakasama. Naglalakad lang po kami noon habang nililibot ang mga paningin namin sa paligid. Inaaral ang bawat sulok ng bahay. Hanggang sa, hindi ko po alam kung bakit, pero parang may maliit na boses po ang narinig kong tumatawag sa pangalan ko mula sa isang partikular na kwarto. Pagkatapos ay tila wala po sa sariling dahan-dahan ko pong nilapitan ang kwartong yon at binuksan ang pintuan nito na nakaawang lang ng bukas bago ko po tuluyang pinasok yon. Sa loob po ay may malawak na kama, queen size, na may nakatali sa taas na bahagi niya na parang pakurtina ang style. Alam niyo po yung napapanood niyo sa mga lumang palabas noong araw na itsura ng mga kama nila, ganun. Habang sa gilid naman ito, isang malaking lumang aparador. Napako po ang paningin ko roon, Sir Jupiter. As in, yung tingin na kusa kang matutulala, bagya po kasing nakabukas ang kanang pinto nun. Pakiramdam ko po noong mga sandaling yun, parang may nakatingin po sa akin mula sa loob at paulit-ulit akong tinatawag. Although malabo po sa pandinig ko ang bulong ng kung sino man yun, pero alam ko pong tinatawag niya ako para lumapit sa kanya. Gustuhin ko man po na tumakbo noon sa labas ay hindi ko po magawa. Para bang may sariling utak ang katawan ko at lalo pa po akong lumapit doon. Next thing I know, binuksan ko na po ang dalawang pintuan ng aparador. Nagulat na lamang po ako sa kung ano ang nakita ko roon, Sir Jupiter. Sa loob po noon may nakalagay na itim na garbage bag. Nakakorde po iyon na parang isang tao, yung tipong parang sinupot ng buhay tapos doon lang po nilagay, ganun. Hindi ko po alam ang gagawin ko noong mga oras na yon, Sir Jupiter. Gusto ko pong tumakbo para umalis sa lugar na yon at hindi na bumulik pa. Pero kahit pilitin ko po talaga ang sarili ko, ayaw talagang gumalaw ng katawan ko. Gusto kong sumigaw pero wala pong boses ang lumalabas sa mga labi ko, para bang na-paralyze po ang buong pagkatao ko noong mga sandaling yun. Nakita ko pong gumalaw yung supot. Ang sumunod na lang pong pangyayari noon ay lumabas po sa garbage bag ang isang tao na sunog ang mukha at buong katawan tapos tinalunan po ako. Pero iba na po ang nakita ko pagkagising ko. Dahil pagkamulat po ng mga mata ko noon, Sir Jupiter, nasa bisig na po ako ni Vladimir habang puno ng pag-aalala ang mga mata niyang nakatingin sa akin. Inalalayan po ako ni Vladimir na umupo na maayos. Nakita ko pong nasa paligid namin ang buong cast at staff. Katulad po niya, puno rin po ng pag-aalala ang mga mata nilang nakatingin sa akin, maliban sa isang tao. Tinanong ko po sila kung anong nangyari. Pagkatapos po kasi ng senaryong yun, wala na akong maalala, Sir Jupiter. Idagdag mo pa na sobrang sakit po ng ulo ko noong mga sandaling yun. Yung tipong, para pong sasabog ito kahit konting galaw lang. Si Vladimir po ang naglakas loob na sumagot sa tanong ko, Sir Jupiter. Sabi niya narinig daw nila akong sumigaw kaya agad nila akong hinanap. Papasok na raw sana sila sa kwartong pinanggalingan ng boses ko pero pagpihit daw po niya ng doorknob, nakalak daw yun. Napakunot po ang noo ko. Ang pagkakaalam ko po kasi hindi ko sinarado ang pinto. Binuksan ko pa nga po yun para kung ano man ang mangyari madali akong makatakbo dahil hindi ko kontrolado ang katawan ko kanina. Kaya hindi ko po maintindihan kung bakit magiging lock yun gayong hindi ko naman yun ginawa. Natuon po muli ang pansin ko kay Vladimir sa sinabi niya, Sir Jupiter. Kaya sinipa ko pa yung pinto. Pagpapasok namin sa loob, nakita namin na takot ang itsura mo habang hawak-hawak ng dalawang kamay mo ang liig mo. Parang sinasakal mo yung sarili mo. Nakatingkayad ka pa nga noon na parang pinipilit mong lumutang ka sa lupa. Aniya, hindi po agad ako nakareact sa sinabi ni Vladimir, Sir Jupiter. Pero sa huli sinabi ko na lang po na okay na ako, na may nakita lang ako sa aparador kaya ako sumigaw pero mukhang namalikmata lang ako habang pinapractice ko lang po kako yung sakal thingy para ready na po ako sa shoot in the future kahit pa alam ko sa sarili kong hindi yun totoo. Bukod po kasi na ayoko nang matakot pa po sila, hindi ko rin naman po kasi talaga alam kung ano ang nangyari noong oras na yon. Mukha naman pong naniwala silang lahat sa sinabi ko, pero batid ko po na may doubt pa rin sa akin si Vladimir.
Hapon na po, Sir Jupiter, noong matapos naming ayusin ang mga gamit naming kailangang iset up sa buong bahay para sa shoot. Simula noong insidenteng yon, hindi na po ako iniwan ni Vladimir. As in, literal, na buong araw po nakabuntot lang siya sa akin kung saan man po ako magpunta. Natutuwa rin naman po ako dahil doon, Sir Jupiter. Para in case din na makakita na naman ako ng ganon, kampante akong may tutulong sa akin. Pero at the same time, naiinis din po ako dahil pakiramdam ko po para akong isang bata na kailangan pang bantayan ng magulang niya. Nagdesisyon po muna sila Direk Bong na umuwi na muna kaming lahat para maayos na muna kaming makapagpahinga. Batid din po kasi niya na once magsimula na ang shoot, magiging pagod na kaming lahat. Bukod po roon, once raw po kasi nasimula na namin ang paggawa sa pelikula, kailangan sa bahay na lang daw po na yun kami tumuloy pansamantala dahil sobrang hassle kung mag-uuwian pa kaming lahat. Bali, every weekends na lang daw po kami makakauwi sa kanya-kanya naming mga sariling bahay o ang magiging day off ng bawat isa sa amin. Hinatid po muna namin nila Direk Bong at Vladimir, sila Grace at Ren sa mga bahay-bahay nila bago naman nila ako sumunod na ihatid din sa apartment na tinitirhan ko. Huminto po ang sasakyan namin sa harapan mismo ng tinitirhan kong bahay. Tinanong po nila ako kung may kasama ba raw po ako sa loob na sinagot ko naman po ng wala. Wala naman po talaga. Simula po kasi noong makagraduate ako ay may panata na po ang angkan namin na kailangan ng magsolo ng pamumuhay once na makapagtapos na po kami ng pag-aaral. Noong nalaman po ni Vladimir na wala po akong kasama sa loob ng apartment ko, Sir Jupiter, nag-insist na po siyang sasamahan niya na raw ako sa loob at doon na muna matutulog. Noong una ayoko pong pumayag. Ayoko rin naman po kasi makaistorbo pa sa kahit na sino sa kanila dahil lang sa nangyari sa araw na yun. Kahit na, sa totoo lang, natatakot din po ako na baka mangyari ulit yun sa akin, Sir Jupiter. Although hindi naman na nga po bago sa akin ang makakita ng mga ganong nilalang, Sir Jupiter. Kaya lang po sa nangyari kanina, first time ko po lang talagang maranasan ang mahawakan ng ganong klaseng nilalang. Worst, naramdaman ko pa kung paano niya ako sakalin. Anyways, dahil pati po si Direk Bong ay nag-insist na rin, wala na po akong ibang nagawa kundi ang pumayag sa offer ni Vladimir. Kaya sa huli po, Sir Jupiter, kasama ko pong papasok sa loob ng apartment ko si Vladimir. Pero bago pa man po kami tuluyang bumaba sa van, narinig ko pa ang sinabi sa akin ni Direk Bong. Sana hindi na makalabas sa ibang tao ang nangyari kanina sa bahay na yon, ha, Bella? Aaminin ko pong ilang segundong na blanco ang isip ko noon, Sir Jupiter. Like, ano pong ibig niyang sabihin sa sinabi niyang yun? Pero mas pinili kong wag na lang yun pansinin. May couch po sa loob ng kwarto ko. Since ayaw po niya akong mawala sa paningin niya, kung kaya naman si Vladimir po mismo ang nag-offer na doon na lang daw po siya matutulog at ako naman sa kama ko. Hinayaan ko na po siya sa kung ano ang trip niya. Pinaghanda ko po si Vladimir ng 2 unan at kumot na gagamitin niya. Binigyan ko rin po siya ng damit kung sa tingin ko ay malaki na po sa akin at sa palagay ko ay kasya sa kanya. Para naman po bukas may maisuot pa rin siya kahit papaano. Ang tanging nasa isip ko lang po noong mga sandaling yun ay ang mga salitang, ganito palang feeling na may kasama ka sa bahay. Noong nakatira pa po kasi ako sa bahay ng parents ko, Sir Jupiter, lagi naman pong walang tao doon. Si Mama na pumanaw bago ako magwalang taong gulang dahil sa isang aksidente. Si Papa na ibinuhos na lang ang atensyon niya sa pagtatrabaho dahil baka yun lang ang coping mechanism niya pagkawala ni Mama. Habang si Lola ko naman po ay saglit ko lang ding nakasama dahil pumanaw naman siya sa katandaan niya noong 11 anyos pa lang po ako, Sir Jupiter. Simula noong pumanaw si Lola, uuwi lang po si Papa sa bahay para bilhan ako ng stocks ng mga pagkain at bigyan ako ng pera para pambaon-baon ko po sa eskwela. Kung iniisip niyo po at ng mga tagapakinig ng channel niyo na sana sa bahay na lang namin ako tumira at hindi na nag-apartment pa para wala akong gastusin, hindi po pwede. Bakit? Marami na po kaming pinagdaanan sa bahay na yon. Mga pinagdaanan naming to the point na hindi ko na kayang tumira pa roon dahil sa mga nakikita kong mga nilalang.
Isama mo na rin po yung yumao kong nanay at lola na madalas na magpakita sa akin doon. Nabasa ko po kasi nun sa Bible na once na namatay na raw ay ikukulong na lang ng Diyos ang mga yumaong kaluluwa nila sa isang kwarto sa langit. Kaya batid ko pong ang nakikita kong kamukha nila mama at lola sa bahay namin na yun ay hindi na sila, kundi mga demonyo na lang. Ayoko pong dumating ang araw na dahil sa labis kong pananabik na makasama muli si mama at lola ay malinlang po ako ng kung anuman pong nilalang ang gumagaya sa mga itsura nila na maging dahilan pa para sumama ako sa kanila. Anyways po, madaling araw na noong maalimpungatan ako. Paano ko nalaman? Siyempre po, tumingin ako sa orasan ko noon na nasa side table ko at 3:00 po ang nakalagay na oras doon. Usually po naaalimpungatan lang ako once na may nakatitig sa akin habang natutulog ako. Normal na po yun sa akin para sa mga katulad kong bukas ang third eye. Sa pag-aakala ko pong ganun nga lang, kung kaya naman tiningnan ko po ang gawi ko kung saan nakapwesto si Vladimir, Sir Jupiter. Kaso pagkatingin ko po sa kanya, nakita kong tulog na po siya. Napakunot po ang noo ko at nilibot pa ang paningin ko. Nasa isip ko po na baka yun lang yung kaluluwang laging nakatingin sa akin na nandito sa apartment tuwing tulog ako. Kaso, wala po akong nakitang kahit na anong nilalang ang nasa loob ng kwarto ko. Maya-maya lang literal pong nanginig ang buong katawan ko, Sir Jupiter. Narinig ko po kasi ang malakas at marahas pong pagpihit ng paulit-ulit sa doorknob ng pintuan ng kwarto ko. Yung pihit po na tila nagmamadaling pumasok sa loob dahil may humahabol sa kanya sa labas. Sa pangalawang pagkakataon, muli po akong nakaramdam ng labis na takot. Pero sabi nga po ng lola ko, the more na nagpapakita ka ng takot sa ganoong mga nilalang, mas lalo ka pa nilang tatakutin. Kaya nilakasan ko na lang po ang loob ko at tumayo. Itinuon ko na lang po ang isip ko na baka magdanakaw lang yun at nakapasok sa loob ng apartment ko. Hindi ko na po ginising pa si Vladimir. Grabe na po ang pang-istorbo ko sa kanya kahapon at ayoko na pong dagdagan pa yon. Tumigil po ang pagpihit ng kung sino sa kabilang bahagi ng pintuan noong hawakan ko po mismo yung doorknob. Sa loob-loob ko, ako pa talaga ang napagtripan ng kung sino man to. Buong tapang ko pong bigla ang binuksan ng pintuan ng kwarto ko. Pagkabukas ko po ay bumungad po sa akin ang tanging katahimikan lang ng paligid. Inilibot ko pa nga po ang paningin ko sa mismong labas para lang makasigurado na wala talagang kahit na sino ang nandoon. Papasok na po sana ulit ako sa loob ng kwarto ko, Sir Jupiter. Sasarado ko na nga po sana ulit yung pintuan, kaso lang, bago ko pa po magawa yun, may malakas ng enerhiya ang humatak sa buhok ko at mabilis akong hinila patungo sa may CR na nasa sala ng apartment ko. Kasunod po noon ay ang pagbagsak ng pintuan sa likuran ko. Nagsisigaw po ako noon, Sir Jupiter, nagbabaka sakali na may makarinig sa akin. Noong mga sandaling yon, pinagsisisihan ko po kung bakit hindi ko ginising si Vladimir. Kampante po kasi ako masyado noon na hindi ako masasaktan ng kaluluwang yon dahil puro lang naman sila pagpaparamdam sa tuwing nasa apartment ako. Napaungol po ako sa sakit ng buhatin po ako ng nilalang ngayon sa mismong buhok ko to the point na umangat pa po ako mula sa tiles ng CR. Ilang segundo pa po ang lumipas bago ko marinig ang tinig ng isang lalaki. Garalgal ito at tila galit na galit. Anito, akala mo'y makakatakas ka na sa akin? Nanlaki po ang mga mata ko nang marinig yun, Sir Jupiter. Kusa pong nag-flashback sa isip ko yung imahe ng taong nakita ko po noon sa bahay na yun na nakasupot ng itim ng garbage bag. Sumunod na lang pong nangyari, nakaupo na ako sa sahig dahil binalibag po ako nito sa pader ng CR. Tumama po ang ulo ko noon at kasunod noon ang naramdaman ko pong mainit na likidong tumulo sa likuran ng ulo ko patungo sa batok ko. Nakaramdam po ako ng hilo noong mga sandaling yun, Sir Jupiter. Ang tanging nasa isip ko na lamang po na sana magising si Vladimir upang iligtas ako kahit pabatid ko na hindi naman totoo ang nangyayari sa mga fairy tales na napapanood ko.
Napukaw po ang atensyon ko noong marinig kong mabasag ang salamin na nasa tapat ko lang at nagsilaglagan ng mga bubog nito sa harapan ko mismo. Pagkatapos po noon, kusa na lang akong napatulala sa nakita kong lumutang na isang piraso ng bubog sa harapan ko habang nakatapat sa gawi ko ang talim. Sumunod na lang po na nangyari ay ang pagsaksak ng bubog sa kaliwang balikat ko hanggang sa nagsunod-sunod na ang pag-angat ng iba pang mga piraso nito at nagsitusukan din sa iba't ibang bahagi ng katawan ko. Yung iba ay tumarak sa kanang balikat ko, yung iba naman ay nadaplisan ako sa pisngi. Yung iba naman ay tumama sa braso ko nung gawin ko itong pananggala. At yung iba naman ay tumama sa kanang binti at gilid ng kanang hita ko. Halos 1 minuto rin po ang tiniis ko bago ako muling umangat sa sahig habang ramdam ko ang pagsakal nito sa leeg ko. Sumunod noon ay ang pagtarak muli ng matulis na bagay sa gilid naman ng aking tiyan. Pakiramdam ko po ay yun na ang katapusan ko. May kasama po kasing dugo pagkaubo ko na naging dahilan para lalo pa akong mahirapang huminga. Muli po akong bumalandra sa lapag at tumama pa ang ulo ko sa kung saang kanto ng matigas na bagay nang marinig ko ang marahas na pagkasira ng pintuan. Bago po ako tuluyang lamunin ng kadiliman noong sandaling yun ay narinig ko pa po ang pagtawag ni Vladimir sa pangalan ko. Nagising po ako dahil sa mga boses na naririnig ko sa tabi ko. Nakakatawa mang isipin pero noong una po ay inakala kong nasa langit na ako dahil sa liwanag at puro puti lang sa paligid ko ang nakikita ko. Hanggang sa narinig ko muli ang boses ni Vladimir. Naaalala ko po yung nangyari bago ako mawalan ng malay. Dahil doon ay kusa po akong napaupo na naging dahilan upang mapahawak ako sa tagiliran ko. Agad naman po akong inalalayan ni Vladimir noon. Labis po siyang nag-aalala to the point na sinermonan pa po niya ako. Gusto ko pong matawa and at the same time, kiligin kay Vladimir dahil sa reaksyon niya noong mga sandaling yun. Pero napukaw po ang atensyon namin noong pumasok sa loob ng kwarto si Direk Bong. Wala kang makikitang emosyon sa mukha niya pero batid ko pong galit siya. Anunsyo na Direk Bong, ilang araw nang cancelled ang shoot Pero this time hindi na ako papayag na ma-reschedule pa ulit ito. Bella, kung hindi mo pa kaya, ngayon pa lang kailangan na kitang tanggalin. Dahil marami nang mapipirwisyo kung laging ikaw na lang ang iintindihin namin. Nakita ko pong tututol pa sana si Vladimir kay Direk Bong pero bago pa po siya makapagsalita muli na ulit itong lumabas ng kwarto ko. Nagtatanong po ang mga mata kong napatingin kay Vladimir kung anong ibig sabihin ni Direk Bong sa sinabi niyang ilang araw na. Sinagot naman po ako ni Vladimir kasabay ng malalim niyang pagbuntong hininga na ilang araw na raw po kasi akong walang malay simula noong insidenteng yon. Pagkakita niya pa lang daw po kasi sa akin noon sa CR, agad na raw po niya akong dinala sa ospital at 4 na araw na raw po ang lumipas simula noon. Kaya kahit hindi ko pa naman po masyadong kaya, pinilit ko na lamang ang sarili kong kumilos kaysa naman mabaliwala lahat ng paghihirap ko bago ako makarating kung nasaan man po ako, Sir Jupiter. Kinabukasan narinig ko pong usap-usapan sa opisina pagkarating namin doon na nag-shoot na raw po pala sila ng ilang eksena nang wala pa ako. Naging maayos naman daw yun at walang kakaibang nangyari sa kanilang lahat. Medyo nalungkot po ako noon, Sir Jupiter, pero naisip kong mas okay na rin siguro yun para kahit papaano ay may natatapos sila sa pelikula kahit wala ako. Inalalayan po ako ni Vladimir na umakyat sa van na sasakyan namin pabalik muli sa bahay na yon. May takot pa rin po sa part ko, Sir Jupiter. Pero dahil batid ko pong nasa tabi ko naman si Vladimir, kahit po papaano, nababawasan yon. Bilang nag-shoot ng araw po sila ng ilang take kung kaya naman hindi na ako nagulat na kaming 4 na lang po nila Direk Bong, Kuya Lester, Vladimir at ako ang bumiyahe papunta sa bahay na yon. Simula po kasi noong insidenteng nangyari sa akin sa CR, kinabukasan pagkadala raw nila sa akin sa ospital doon na raw po tumuloy ang ibang casts at mga staff sa bahay na yon para makapagsimula na. Habang nasa biyahe, panaka-naka po akong chine-check ni Vladimir kung okay ba ako, kung may masakit ba sa mga sugat ko.
Lalo na ang tama ko sa tagiliran ko, na lagi ko naman pong sinasagot ng, okay lang ako, huwag ka masyado mag-alala sa akin. Natigil lang po ang pangungulit sa akin ni Vladimir nang maramdaman po namin ang biglaang paghinto ng van na sinasakyan namin. Agad po niyang tinanong si Direk Bong kung anong problema, pero imbis na sagutin siya nito, inis itong bumaba ng sasakyan kasunod ni Kuya Lester. Ilang minuto po muna ang hinintay namin bago magpasya na sumunod na rin sa kanila sa labas. Napapanguwi pa po ang mukha ko noon habang bumababa ng sasakyan dahil sobrang kirot po talaga ng mga sugat ko, Sir Jupiter. Ilang check at pilit na ayos po ang ginawa nila Direk Bong at Kuya Lester sa van, pero kahit ano pong gawin nila, hindi nila ito mapastart dahil kung tutuusin, wala naman dapat na ayusin dito. Wala naman kasing nakitang sira si Kuya Lester bilang may kaalaman po siya sa pagmemekaniko ng mga sasakyan. Kaya paanong ayaw bigla gumana? Rinig ko pa pong sinabi ni Kuya Lester sa sarili niya. Naguguluhan din sa pangyayari. Napatingin po ako noon kay Direk Bong, Sir Jupiter. Nang marinig ko siyang magsalita, sabi po niya, malas talaga kapag kasama. Batid ko pong ako ang tinutukoy niya, Sir Jupiter. Pero mas pinili ko na lang po ang manahimik para walang gulo. Batid ko rin naman po kasing stress lang siya sa sunod-sunod na mga nangyayari. Nagpasya po kaming magstay na lang doon overnight. Wala rin naman po kasi kaming choice dahil bukod sa mukhang uulan na noong mga sandaling yun, hindi rin namin pwedeng iwan yung van dahil baka may mawala roon. Muli po kaming nagsipasukan sa loob ng van. Sobrang tahimik to the point na parang nabibingi po ako. Kaya mas pinili ko na lang po ang umidlip na muna. Batid ko rin naman po na may inis silang lahat sa akin noong mga panahong yun dahil sa tuwing kasama nila ako, puro kababalaghan at kamalasan lang ang nangyayari sa kanila. Naalimpungatan po ako noon, Sir Jupiter. Siguro mga madaling araw na po yun. Nanginginig po kasi ako that time sa lamig na nararamdaman ko kahit pa alam ko naman pong hindi nakabukas ang mga aircon ng van dahil hindi nga po nila ito mapastart. Idagdag niyo pa po na dahil sa ganung klima mas lalo pong nagsisikirutan ang mga sugat ko. Naisip ko po na baka dahil sa malakas lang ang ulan pagkatingin ko sa labas ng bintana kaya ganun kalamig. Imbis na magreklamo, inayos ko na lang po sa balikat ko ang telang nakabalot sa katawan ko. Pero kahit pag ganun po ang ginawa ko, hindi pa rin po nababawasan ng lamig na nararamdaman ko, Sir Jupiter. Handa na po sana akong tiisin yon pero nagulat na lamang po ako nang may isa pang tela ang pumatong sa katawan ko. Napatingin po ako kay Vladimir. Casual lang po siyang nakatingin din sa akin. Aniya na ako na lang daw ang gumamit ng kumot niya dahil hindi naman daw siya nilalamig, unlike ako. Sa totoo lang po, nabawasan naman po noon ang ginaw na nararamdaman ko. Pero ewan ko po ba? Patuloy pa rin sa panginginig ang katawan ko. Nagulat po ako nang yakapin ako ni Vladimir, Sir Jupiter. Hindi po siya nagsasalita, kaya hinayaan ko na lang po siya dahil aaminin ko, sobra pong komportable sa pakiramdam ang pagyakap niyang yun sa akin. Pabalik na po sana ulit ako nun sa pagtulog, Sir Jupiter, pero dahil tahimik ang paligid at tanging buhos lang ng malakas ng ulan ang ingay sa labas, kung kaya't naging madali sa pandinig kong marinig ang paglakad ng kung sino sa labas mismo ng van. Alam niyo po yung feeling na naglalakad ka sa isang daan na puro dahon ang matatapakan? Ganun po yung tunog, Sir Jupiter. Napaangat po ako ng ulo ko. Habang si Vladimir na akala mo nababasa ang takbo ng nasa utak ko ay sinabing, "Huwag mo nang tangkain ang lumabas, magpahinga ka lang dyan. Hayaan mo na kung ano man yun, matulog ka na ulit." Kaya wala po akong choice kundi ang piliting bumalik na lang ulit sa pagtulog. Pero bago ko pa po maisarado ng tuluyan ang mga mata ko ay may nakita po akong kamay na lumitaw sa bintana ng van na nasa tabi ko po mismo. Dahan-dahan po yung bumaba na tila may bahin pa ng dugo siyang iniwan sa salamin ng bintana. Ilang araw po ang lumipas, Sir Jupiter. Naging maayos naman po ang pag-shoot namin sa mga lumipas na mga panahon. Siguro maliban na lang po sa part na nagbago ang pakikitungo sa akin ni Grace. Kung dati po ay mabait at magiliw siya towards me, ngayon tila ibang tao na po siya.
Hindi na po siya yung Grace na unang nakilala ko. Pagkarating po kasi namin noong panahon na yon sa bahay ay nagulat na lamang po ako nang malaman kong ang piniling kwarto ni Grace ay ang silid kung saan ko nakita yung nilalang na nakasilid sa supot ng garbage bag. Noong una, sinubukan ko pa po siyang kumbinsihin na lumipat na lang ng ibang kwarto at wag na sa silid kung nasaan po kami kasalukuyan noong mga sandaling yun. Na kung bakit pa po kasi yun pa ang napili niyang maging silid niya. Noong una po, sumasagot pa siya sa akin ng malumanay. Yung typical na Grace. Sabi niya, alam niya raw po yung nangyari sa akin sa kwartong yon. Kaya nga raw po noong una, pinipigilan pa raw niya ang sarili niya. Pero sa huli, ito na raw po yung napili niyang kwarto, hindi dahil sa gusto niya, kundi dahil parang may tumatawag daw po sa kaluluwa niyang kung sino na doon daw po siya magsilid. Hanggang sa pagkatapos po niyang sabihin yun ay bigla na lamang po niya akong tinitigan. Yung tingin na tila nanlilisik ang mga mata niya. Pagkatapos po noon ay ang mahigpit na pagsakal naman sa akin ni Grace habang galit na galit ang mukha niya. Paulit-ulit po niyang sinisigaw yung papatayin kita. Dahil bantay sarado nga po ako ni Vladimir kung kaya't madali lang para sa kanya na marinig ang kumusyong nangyayari sa pagitan po namin ni Grace at agad niya itong naagapan. Inilayo po agad ako ni Vladimir kay Grace. Sunod-sunod po akong umuubo-ubo noon habang hinahabol ang hininga ko. 1 linggo pa po ang tinis ko noon. Nagbabaka sakali na umayos na po sana ang lahat at maging normal naman po sana ang pangarap kong pag-arte sa harap ng kamera. Kaso sa 1 linggong lumipas, marami pa rin pong nangyari. Isa na po roon yung isang beses na nagsushoot kami ng nakakatakot na eksena. Nagulat na lang po kami dahil bigla na lang pong tila may humila kay Grace patungo sa basement ng bahay. Ang pagkakaalam po naming lahat, wala yun sa script. Sabi naman ni Direk Bong, binago lang daw niya yung nakalagay sa script noong mataranta na ang ilan sa amin at yun daw ang sa tingin niyang magdadala sa palabas. Pero dahil sa mas madalas ko pong sinusunod ang kutob ko, kung kaya naman po patakbo ko pong sinundan si Grace noong time na yun sa basement. Pagkababa ko po sa basement, dahan-dahan po akong naglakad para makiramdam sa paligid ko. Nakaramdam po ako ng takot noon, Sir Jupiter, nang maramdaman ko po ang isang bagay na mabilis at pabalik-balik na naglalakad paikot sa amin. Paurong po ako ng paurong noon. Hindi ko po alam kung saan ako papuntang direksyon. Ang alam ko lang po ay gusto ko nang makita si Grace upang mailigtas ko siya at makaalis na kami parehas sa lugar na yon. Napasandal po ako sa isang cabinet nang may isang bagay ang lumitaw sa mismong mukha ko. Panot-panot po ang buhok niya na tila nasunog ang bawat hibla dahil sa apoy, habang ang mukha naman po niya ay hindi na masyadong madescribe ang itsura. Alam niyo po yung kapag nasunog yung balat mo ng sobrang lala, tapos kapag gumaling na sa katagalan ng panahon, ang magdidikit-dikit na lang? Ganun po yung itsura ng buong mukha niya na maski mga mata, ilong at mga labi niya hindi na masyadong visible. Nang makasandal po ako sa cabinet na yon, may bagay po akong natamaan. Basta ang sumunod na lang po na pangyayaring naalala ko noong panahon na yon, Sir Jupiter, ay nagliliyab na po ang buong paligid ko. But little did I know, on the other side, nalaman ko pong ligtas si Grace. Nanggaling lang daw po pala itong CR dahil naglolo ko ang tiyan niya noong panahong yon. Pero ang mas ikinagulat ng lahat, noong makita nilang gulat na gulat ang reaksyon ni Direk Bong nang makita niya si Grace na nasa harapan niya noong mga sandaling yon. Sino yung nakita natin kanina? Direk Bong, akala ko ba ay nasa script yun? Bakit? Hindi na raw po na ituloy ni Vladimir ang sasabihin niya that time dahil mas nag-focus na siyang hanapin ako noong hindi niya ako nakita sa paligid. Isa lang po ang tumatakbo sa isip ko ng mga sandaling nasa basement ako at muling naghahabol ng hininga ko, Sir Jupiter. Tama pa po ba ang ginagawa kong yun para lang sa kagustuhan kong makaarte sa harap ng kamera? Hindi pa po tuluyang magaling ang mga sugat ko na natamo, Sir Jupiter. Tapos ngayon na naman po, nadagdagan na naman. Dapat pa ba akong magpabaya para lang sa pangarap kong to?
Hindi ko po alam kung paano ako nailabas ni Vladimir sa basement na yon. Wala na rin po kasi ako sa wisyo noong mga sandaling yun. Basta ang alam ko po, nakahiga na ako sa palagay ko ay stretcher habang naririnig ko po ang mga sirena na tumutunog sa paligid ko. Simula noon nakapagdesisyon na ako. Siguro naman sapat ng dahilan na to para sa akin upang sukuan ko na ang matagal ko lang pangarap na maging. Na siguro ay hindi lang talaga ito para sa akin. Kung kaya naman nung makabawi po ako ng lakas pagkatapos ng lahat na nangyari sa akin, Sir Jupiter, agad po akong pumunta muli sa office ni Direk Bong para ibigay sa kanya ang resignation letter ko. Pero kahit papaano hindi niya ako masumbatan na basta na lang akong lumaya sa kumpanya niya nang hindi man lang nagpapaalam. Mas lalo pa po akong nakaramdam ng pagkamuhi kay Direk Bong noong sabihin niya po sa akin na sayang naman ang shoot, ang opportunity, na matagal mo na itong pinapangarap, di ba Bella? Ngayon naabot kamay mo na ang pangarap mong yun. Sigurado ka bang ganun-ganun mo na lang bang pakakawalan ito? Dagdag pa niya. Mapakla po akong tumawa at sinagot siya ng, nagpapasalamat po ako sa inyo na kahit saglit, pinadanas niyo sa aking matupad ang pangarap ko sa maikling panahon. Pero ayoko nang mamatay para lang sa isang pelikula. Kinabukasan, magmula po nung nangyaring sagutan sa pagitan namin ni Direk Bong ay agad akong nagpunta muli sa ospital. Nagpasya po akong doon na muna magpagaling habang naghahanap po ako ng bago kong lilipatan na apartment. Dahil din po sa nangyari sa akin sa may CR ng dati kong apartment, kung kaya naman ay nagpasya po akong umalis na lang doon. Balak ko pong lumipat ng bagong tirahan at magsimula ng panibago kong buhay sa bago kong magiging bahay. Nabalitaan ko po sa internet na nag-post daw ang pelikula ni Direk Bong ng "This movie was cancelled due to schedule conflict of one of our cast member." Mabilis pong lumipas muli ang panahon. Nakita ko pong nag-post muli ang page nila Direk Bong ng trailer ng pelikulang yon, but this time, wala na roon ang pangalan ko. Or should I say, wala naman talaga ako roon in the first place. Nakakatawa lang talaga isipin na sa kabila ng lahat ng paghihirap mo para sa kanila, ganun ka lang nila agad makalimutan. Malaki po ang pasasalamat ko kay Vladimir, Sir Jupiter. Dahil sa kabila ng lahat na nangyari sa akin, sa amin, nanatili pa rin po siya sa tabi ko at hindi ako iniwanan. Marahil ay hindi ko kakayanin ang lahat ng ito kung wala siya sa tabi ko. Kaya mahal, salamat ha. Ikaw ang pinaka-plot twist. And at the same time, masayang nangyari sa buong buhay ko. Sa ngayon po, masaya na po kaming namumuhay ni Vladimir ng magkasama. Nagpakasal din po kami, hindi katagalan noon at may isa na po kaming napakagandang anak ngayon na magdadalawang taon na po ngayong buwan. Para po sa inyo, Sir Jupiter, at sa mga tagapakinig ng inyong channel, nais ko lang pong sabihin na base sa mga pinagdaanan ko, minsan mas nakakatakot pa ang tao kaysa sa mga nilalang na hindi nakikita ng mga mata natin. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Noah. Isang 37 anyos na konduktor ng bus mula Cabanatuan City. Ang kwentong nais ko po sanang ibahagi sa inyo ngayon ay mayroong malaking kinalaman sa pagkatao ko. Kaya't bago ko po sana ito simulan, sana po ay maging bukas ang inyong isipan sa kwentong maririnig nyo at huwag nyo po sana akong husgahan. Bata pa lang ako, Sir Jupiter, alam ko na sa sarili ko na hindi totoo ang sinasabi sa akin ng tatay ko na matagal na raw pumanaw ang aking nanay. Alam niyo kung bakit? Kasi bata pa lang din ho kasi ako, nakikita ko na si nanay na umaali-aligid sa akin at parang binabantayan ako. Kasama ng iba pang mga nilalang na ni minsan po
ay hindi ko naman naaninag ang mga mukha. Hindi naman mukhang multo si nanay eh. Mukha naman siyang normal na tao. Pero palagi siyang nakasuot ng mga napakagagarang damit na madalas ay kumikinang-kinang pa sa mga diamante sa tuwing makikita ko siya. Palagi siyang nakangiti sa tuwing magpapakita siya sa akin. Kinakawayan ako o di kaya sumisenyas na lumapit ako sa kanya. Pero sa hindi malamang dahilan, kahit kailan ay hindi ako nagawang lapitan ni nanay o ako sa kanya. Parang palagi na lang may puwersang humaharang at naglalayo sa aming dalawa. Bukod pa po doon, kapag sinusubukan akong lapitan ni nanay at ng mga nilalang na kasama niya, kumikirot yung kiloid ko sa bandang braso na hugis sinaunang letra o ibang lengguwahe na hindi ko maintindihan. Sa tuwing magtatanong naman ako sa tatay kung tawagin na lang natin sa pangalang Emil, palagi siyang nagagalit sa akin. Tigilan mo nga ako sa mga imbento mo, Noah. Matagal nang patay ang nanay mo at kailangang tanggapin mo yon dahil yun ang totoo. Guni-guni mo lang ang nakikita mo, kaya wag mo na ulit babanggitin sa akin ang tukol dyan. Yun palagi ang isinasagot sa akin ng tatay ko. Pero kahit kailan ay hindi talaga ako naniwala sa kanya. Paano'y nung bata pa ako, natatandaan ko namang regular niya rin akong dinadala sa albularyo. Kung hindi siya naniniwalang nakikita ko nga ang nanay ko, bakit niya kako ginagawa yun? Nagbinata at tumanda na ako sa ganoong senaryo, kaya naman lumaki akong malayo ang loob sa kanya. Kahit na dadalawa lang naman kaming magkasama sa buhay. Naging rebeldeng anak ako sa kanya hanggang sa dahil sa pagre-rebelde ko, ay nakabuntis ako at nag-asawa ng maaga. Doon lalong lumabo at naging malayo ang relasyon namin ni tatay. Hanggang isang araw po, Sir Jupiter, talagang napuno na ako. Nalaman ko kasing pati pala ang anak ko na noon ay 3 taong gulang pa lang. Pinagpapakitaan na rin ng nanay ko. Bukod pa doon, sabi ng anak ko, isinasama raw siya ng lola niya. Gusto raw siyang dalhin nito sa isang malayong lugar na talagang nakapagpakaba sa akin ng matindi. Ay, pwede bang wag niyo nang itago sa akin ang totoo? Sabihin niyo na sa akin kung ano ba talaga ang nangyari kay nanay. Bakit bigla na lang niya tayong iniwan? Bakit ngayon pati ang anak ko gusto niyang isama? Kinompronta ko ang tatay ko ng araw na yun. Doon hindi na niya nagawang itago sa akin na may kakaibang nangyari sa pamilya namin. Siguro dahil involved na rin sa usapan ang apo niya. Kaya sa pagkakataong to, inamin niya na sa akin ang lahat at hayaan niyo akong ikwento sa inyo ang lahat mula sa pinakaumpisa. Ang kwento po sa akin ni Tatay Emil, bata pa lang daw sila ni nanay ay matalik na silang magkaibigan. Sanggang dikit sila at magkakampi sa lahat ng bagay. Yun nga lang daw
dumating sa puntong nahulog ang loob ni tatay kay nanay na inilihim niya rito nung una dahil na rin sa takot na baka masira lang ang pinagsamahan nila. Wala naman daw kaso yun nung una dahil ang sabi pa sa akin ni tatay ay hindi naman daw kagandahan si nanay. Kaya nga kampante siyang walang ibang magkakagusto dito, lalo na't sila lamang dalawa ang palaging magkasama. Hanggang sa isang araw hindi inaasahan ni tatay ang matutuklasan niya nang dalawin siya sa kanila ni nanay. Uy, Emil, baka magtanong si tatay sa'yo. Sinabi ko kasi sa kanya na dito ako sa inyo pupunta eh. Lo, ako na naman ang isinangkalan mo, Carmela. Sana naman ba kasi lalarga? Hapon na oh. Ikaw naman, di ba sinabi ko na sa'yo na merong nanliligaw sa akin? Yung lalaking taga doon sa loob ng gubat, yung gwapo. Manliligaw? May nanliligaw sa'yo? Teka, sino ba yun? Kala ko kasi nagbibiro ka lang. Grabe ka talaga. Alam ko, hindi ako kagandahan. Pero sa maniwala ka man o sa hindi, nililigawan talaga ako ng gwapong lalaking nakilala ko dun sa may gubat. Diyan ka na nga. Baka mahuli pa ako sa tagpuan namin eh. Basta kapag hinanap ako ni tatay, ikaw nang bahala mag-isip ng dahilan. Salamat! Napakunot na lang daw ang noo ni Tatay Emil noon. Dahil nabigla siya sa sinabi ni nanay. Sa isip-isip niya raw, sino naman kayang matinong manliligaw ang doon pa sa loob ng masukal na gubat pipiliing makipagkita sa babae? Sabi niya pa nga raw, baka niloloko lang siya ni nanay. Baka raw pinagsiselos lang siya para umamin na siya sa totoo niyang nararamdaman. Kaya naman ng araw na yon, Sir Jupiter, sinundan daw ni tatay si nanay. Carmela. Wala na raw ibang nasabi si tatay nang sa wakas ay nakita niya nga si nanay doon mismo sa gitna ng masukal na gubat na may kasamang isang lalaki. Matangkad, matikas ang pangangatawan, napakaputi at kulay ulandis daw ang buhok. Gwapo nga ito tulad ng sinabi sa kanya ni nanay. Halos madurog daw noon ang puso ni tatay nang ilang segundo lang ang lumipas ay nakita niyang naglapat na ang mga labi ni nanay at ng lalaking kasama nito. Wala na raw siyang ibang nagawa kundi ang mapatalikod at umuwi na lang sa kanila para doon magmukmok. Tiniis ni tatay ang sakit na nararamdaman niya. Ayos na raw sa kanyang nakikita napakasaya ni nanay sa tuwing magpapaalam itong pupunta siya sa gubat para makipagkita sa kanyang manliligaw. Gustuhin man daw ni tatay na pigilan si nanay noon, talagang nawalan na raw siya ng gana. Siyempre, dahil nasasaktan nga siya ng mga panahong yun, kaya pinilit niya rin ang sarili niya na mawalan ng pakialam. Hanggang isang araw. Emil! Lumabas ka dyan, harapin mo akong damuho ka! Oh, mga Agustin, anong ginagawa niyo rito? Bakit ho? Tinatanong mo pa talaga yan? Pagkatapos ng ginawa mo sa anak ko, may gana ka pang magtanong kung bakit ako nandito? Bigla na lang daw kinwelyuhan ng ama ni Nanay Carmela noon si Tatay Emil. Siyempre nagtaka siya ng mga sandaling yon. Hindi niya alam kung anong nangyayari,
Pero agad naman daw siyang nalinawan dahil sa sumunod na sinabi nito. Buntis ang anak ko, lintik ka. At kung hindi mo sa pananagutan ngayon din, sisiguraduhin ko sa yung hindi mo na ulit masisilayan ng umaga. Ho! Pero mga Agustin, hindi ko ang... Bago pa daw maituloy ni tatay ang sasabihin niya ay napasulyap siya sa noon ay nakayukong si Nanay Carmela. Doon ay parang nahulaan niya na ang nangyayari. Naisip niyang baka ayaw itong panagutan ng lalaking nakabuntis dito, kaya ngayon ay siya ang itinuturo nito. Huwag ho kayo mag-alala, Mang Agustin. Pananagutan ko ang anak niyo. Mahal ko naman ho si Carmela kaya lang hindi niya naman ho sinabi sa akin na buntis na pala siya. Pasensya na ho kayo. Mabuti naman kung ganun. Gusto ko sa lalong madaling panahon magpakasal na agad kayo at magsama sa iisang bubong para naman hindi nakakahawa ang bata kapag nagkataon. Kung iniisip niyong ako yung batang ipinagbubuntis ni nanay noon, hindi ho kayo nagkakamali. Kahit ho ako, nabigla rin nang malaman kong hindi pala si Tatay Emil ang tunay kong ama. Anak ako ng manliligaw ni nanay. Dahil ayaw namang magsalita ni nanay ng mga panahong yun ay natuloy ho ang plano ni Lolo Agustin. Ipinakasal siya nito kay Tatay Emil at nagsama sila sa iisang bubong bilang mag-asawa. Kahit na ang totoo sa kanilang dalawa ay si tatay lang naman ang nagmamahal. Ang akala raw po ni tatay noon sa pagsasama nila ni nanay ay matututunan din siya nitong mahalin. Tutal ay may pinagsamahan naman daw sila simula pagkabata. Pero nang makapanganak si nanay sa akin, doon na ho napagtanto ni tatay na kahit kailan ay hindi pala niya magagawang turuan ang puso nito. Mm. Carmela? Bakit ang ingay mo? Ano bang ginagawa mo sa kwarto? Ano yung bagay na yan, Carmela? Alos magtayuan daw ho ang lahat ng balahibo ni tatay sa katawan nang mabungaran niya si nanay na may ginagawang kalaswaan sa loob mismo ng kanilang kwarto. Wala raw itong suot na kahit na anong saplot sa katawan. Pagkatapos ay hinahalik-halikan ang isang nakakatakot at kakaibang rebulto. Kitang-kita rin daw ni tatay na may lumalabas na kulay puti at malapot na likido mula doon sa nakangangang bibig ng nasabing rebulto ng lalaki na pamilyar daw kay tatay ang itsura. Kamukha raw ito ng lalaking nakita niyang kahalikan ni nanay noon sa gitna ng gubat. Sobrang pagtataka rin daw ni tatay kung papaanong napunta sa bahay nila ang rebultong yun. Imposible raw na mabuhat yun ni nanay dahil mas malaki pa nga raw ito sa kanilang dalawa. Siya ang nobyo ko, Emil. Si Hugo. Siya ang ama ng anak ko. Yun daw ang nakangiti pang sabi ni nanay kay tatay na talagang halos magpawala raw sa kanyang katinuan. Baliw ka na ba, Carmela? Ribulto yan kasiping mo. Isang inukit na bato. Paano mo magiging nobyo yan? Ano na bang nangyayari sa'yo? Bigla na lang daw kumunot ang noo ni nanay
matapos sabihin ni tatay yun. Pagkatapos po nun, tinapunan daw siya nito ng napakasamang tingin. Hindi sampang karaniwang bato ang nobyo ko, Emil. Di ba matagal ko nang sinasabi sa'yo, siya si Hugo, isa siyang engkantado. Bawiin mo ang sinabi mo kung ayaw mong sumpain ka niya. Atake na nga yung anak ko dahil sasama na kami sa tunay niyang ama. Ah, ano? Anong pinagsasasabi mo, Carmela? Magtino ka nga. Anak ko si Noah. Hindi ko man siya kadugo pero anak ko siya. Ako ang tatay niya, Carmela. Kaya hindi ako papayag na ibigay mo siya sa kung sino-sino. Doon na raw lalong nagbago ang kilos ni nanay. Bigla na lang itong tumayo at wala itong pakialam kung hubot-hubad pa ang katawan nito. Ibigay mo ang anak namin, Emil. Wala kang karapatan sa kanya. Asawa mo ako, Carmela. Ako ang tumayong ama ni Noah simula pa nung nagbubuntis ka pa lang. Kung totoo ang sinasabi mong yang engkantado yan niya ang ama ng anak mo, nasaan siya nung kailangan niyo siya? Bakit pinabayaan niya kayo? Wala kang alam. Ibigay mo sa akin ang anak ko, Emil. Sasama na kami sa ama niya. Doon kami mabubuhay ng masaya sa mundo nila. Ibigay mo na siya sa akin. Hindi ako papayag, Carmela. Anak ko si Noah. Anak siya ng Diyos. Wala siyang ibang dapat puntahan at tirahan kundi dito sa mundong to. Ibibigay mo ba sa akin ang anak ko o susumpain ka ng ama niya? Hindi ka ba natatakot na magalit sa iyo ang isang engkantado, Emil? Ayokong gawin to sa iyo pero pinipilit mo ko. Parang hindi na raw po kilala ni tatay si nanay noon, Sir Jupiter. Para bang ibang tao na ito kung makipag-usap sa kanya. Hindi na ito yung kababata na minahal niya noon. Diyos lang ang kinatatakutan ko sa mundong to, Carmela. Kahit patayin niyo pa ako ngayon mismo, hindi ko isusuko si Noah. Anak ko siya. Kadugo ko man siya o hindi, anak ko siya. At ako ang kikilalanin niyang ama hanggang sa pagtanda niya. Dinuro-duro daw ni nanay si tatay at galit na dadambahin sana siya nito nang bigla na lang daw tumalsik at nawalan ng malay. Gulat na gulat daw si tatay nang bigla na lang niyang makitang umikot yung ulo ng rebulto pagkatapos ay bigla na lang itong naglaho kasabay ni nanay. Paglingon daw ni tatay sa likod niya, nakita niya si Lolo Eduardo na bumubulong sa kwintas nito. Isang magaling na albularyo na siyang nagpalaki at kinilala niyang ama. Tama nga ang inala ko, anak. Wala na nga sa sariling katinuan niyang asawa. Matagal ko nang nararamdamang may kakaiba sa kanya, kaya lang ay ayaw kong sirain ang pagsasama niyo, lalo pat hindi pa ako sigurado noon. Malungkot daw ang mukha ni Lolo Eduardo habang ipinapaliwanag yun kay tatay. Si tatay naman, syempre nagtaka siya at hindi agad naintindihan ang sinabi ni Lolo. Ano hong ibig niyong sabihin, tay? Lalo raw kinabahan si tatay dahil napabuntong hininga muna si Lolo Eduardo bago ito muling sumagot. Ibinigay niya ang sarili niya sa engkantong kalaguyo niya, anak. At malaki ang hinala kung yun nga ang tunay na ama ni Noah. Tinapik ni Lolo Eduardo ang balikat ni Tatay Emil bago siya nagpatuloy. Ang bilin ko lang sa iyo, anak. Wag na wag mong ibibigay sa kanila ang bata. Hindi pagmamahal ang ipararamdam nila sa kanya dahil kung tama ang hinala ko, binuhay ni Carmela si Noah para lang gawing sakripisyo. Bilang isang daan para magkaroon sila ng koneksyon ng engkantadong yun at nang sa ganon ay magawa nilang magsama sa mundo nito. Ngayong nakuha na nila ang gusto nila, wala nang pakinabang sa kanila ang bata. Gusto naman nilang putulin ngayon ang natitirang koneksyon ni Carmela sa mundo natin at yun ay walang iba kundi si Noah. Ang ibig niyong sabihin, tay? Papatay nilang anak ko?
hindi lang naman sinawa ang koneksyon niya rito Si Mang Agustin, ang tatay ni Carmela. Di ba koneksyon niya rin yun dahil magkadugo sila? Wala na si Agustin, anak. Natagpuan siyang nakahandusay kanina sa harap ng bahay nila. Matigas na raw ang bangkay niya nang makita ng kapitbahay. Mukhang kagabi pa siya pumana. Pakiramdam daw ni tatay ay gumuho ang buong mundo niya nang malaman yun. Doon niya na naisip na hindi talaga siya kayang mahalin ni nanay. Pero sabi niya hindi niya raw ako kayang basta na lang isuko ng mga panahong yun dahil napamahal na ako sa kanya. At para sa kanya ay tunay kaming mag-ama. Dahil daw po doon ay nagdesisyon siyang humingi ng tulong kay Lolo Eduardo para palagyan ako ng isang matibay na orasyon bilang proteksyon para kahit kailan ay hindi ako magawang lapitan ni nanay at ng tunay kong ama. Ito pong orasyong ito ay itinatak ni Lolo Eduardo sa balat ko sa bandang braso at doon ko nalaman na yun po pala ang dahilan kung bakit sa tuwing tatangkain ni nanay noon na lapitan ako ay kumikirot yun ng napakatindi. Sa totoo lang po, Sir Jupiter, hindi halos ako makapaniwala ng ikwento sa akin ng tatay ko ang buong katotohanan ito. Pero naniniwala ako sa kanya dahil minsan ko na rin nung nakita yung rebultong sinasabi niya. Doon mismo sa kwarto ng anak ko. Parang tinatangka ho nitong kargahin ang bata. Sinusubukang isama sa mundo nila. Dahil ho doon sa wakas, pagkatapos ng maraming taon, naintindihan ko rin sa wakas si Tatay Emil. Ngayon alam ko na kung bakit ganun na lang katindi ang galit niya sa tuwing mababanggit ko sa kanya si nanay. Nagsisisi ako, Sir Jupiter, na sa loob ng maraming taon ay nagalit po ako sa kanya sa isang dahilang hindi rin naman pala niya kasalanan. Gusto lang ni Tatay Emil na mabuhay ako ng normal at hindi kini-question ang pagkatao ko. Kaya itinago niya sa akin ang totoo. Hindi rin po niya gustong kamuhian ko si nanay kaya iminulat niya ako sa paniniwalang patay na ito at hindi yung katotohanang binuhay lang niya ako para isakripisyo. Kaya nga po ngayon na ginagawa ko ang lahat para makabawi ako kay tatay. Ngayon, kahit na medyo nakakahiya na, ay pinararamdam ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal at kung gaano ako nagpapasalamat na ipinaglaban niya ako kahit pa hindi niya ako tunay na kadugo. Hindi ko po alam kung ano ang pakay ni nanay at ng mga engkantong kasama niya kung bakit pati ang anak ko ay ginagambala na nila ngayon. Kaya naman tulad po ng ginawa ni tatay nung sanggol pa ako, lumapit din ho ako kay Lolo Eduardo para bigyan ng proteksyon ng anak ko at nang sa ganun ho, kahit kailan ay hindi siya magawang saktan man lang ng totoo kong mga magulang. Siguro po mahihirapang maniwala sa kwento kong ito ang mga tagapakinig. Kahit naman po kasi ako, sobrang naging mahirap po sa akin na tanggaping anak ako ni nanay sa isang engkanto. Kahit po siguro sino masisiraan ng bait kapag bigla mong nalamang ganun pala ang pagkatao mo. Kaya pala habang lumalaki ako noon ay napakarami kong napapansing kakaiba sa sarili ko. Yung mga mata ko po kasi magkaiba ang kulay.
Akala nga po ng iba, bulag ang kanang mata ko dahil kulay abo po ito. Tapos yung buhok ko po, hindi kulay itim, kundi kulay kayumanggi na kapag natatapatan ng araw, nagiging pula. Pero hindi ko naman po kayo pipiliting maniwala sa akin. Gusto ko lang po talagang ibahagi ito para na rin mabawasan kahit papaano ang bigat sa dibdib ko. Wala po kasi akong mapaglabasan ng sama ng loob ko dahil kahit sa asawa kong nasa abroad, ay hindi ko po magawang ikwento itong nadiskubre ko. Sana po ay nag-enjoy kayo sa pakikinig sa aking kwento. Hanggang dito na lamang po muna. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon, dumako naman tayo sa inyong paboritong shoutout portion. Shoutout kay Mary Ann Calma, Shirley Carillo, Garcia Daisy, M. Yats, Lea Arcelio, Lea Tarsilo, Lynn Praile, Howard, Pucarix, Babiong Sueco at Mel Babalsomo. Basahin naman natin ngayon ang ilan sa magandang comment mula kina Mel Babalsomo at Imelda Kulukar sa kwentong pinamagatang Gabay. Thank you so much. Ang saya ng araw-araw ko dahil sa mga kwento po ninyo. Nakakawala kayo ng stress. Sana marami pa magpapadala sa inyo ng mga kwento. God bless and more power. Sabi naman ni Imelda, hello po sa mga avid listener ng YouTube channel ninyong Sityo Bangungot. Isa na namang magandang kwento ang ating narinig. Grabe ang emotions ko sa mga nangyari. Sana all may ganyan na gabay na lagi mong nakakasama at nakikita para lagi kang maligtas sa mga panganib o sa sakuna. But of course, I believe in God. Sa mga hindi po nabanggit sa susunod na lang po, huwag niyo pong kalimutang mag-reply sa ating shoutout box na nasa comment section para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng Sityo Bangungot, ito po ang inyong likod, Jupiter. Nagpapasalamat.